Lacson, pinalagan si Marcolita. Kung aawayin niya ako, kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Ito yung sinabi ho ni Ping Lacson, kabayan. Secretary DPWH Bunuan ay tuluyan na lang sinibak ni BBM. Mukhang okay naman yan, no? Kung tutuusin, kung saan. Okay yan, na marinig ho natin na sinibak na. Pero ganyan pa man, hindi naman ho dyan lamang nagtatapos. Kailangan may managot ho kung kailangan hong managot, no? And isa pa po sa mga pag-uusapan po natin sa ngayon ay Senador Ping Lacson abay sumagot, no? Dito naman kay sa mga naging payag ni Senador Rodante Marcolita. Medyo mainit mga kababayan itong kapag ka ito nagbardagulan, talagang medyo mainit ho ito mga kababayan ko. Okay? So unahin muna natin syempre, okay, itong kay Ping Lacson. Okay, dito sa mga naging ni Ping Lacson, medyo matindi mga kababayan. Dito tayo kay Ping Lacson ha. And don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating mga bagong video mga kababayan. Ito po. Kakapasok lamang po dito na balita, no? Nakapost po ito sa Balita Buto 2025. And share din po ito ni Kati Binag. Si Kati Binag, galit na rin mga kababayan. galit na si Kati Binag eh. Oh, by the way, ito po, basahin po natin. Lacson, pinalagan si Marcolita. Kung aawayin niya ako, kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Ito yung sinabi ho ni Ping Lacson, kabayan. Naku, medyo magiging mainit yata, lalo na patungkol dyan sa investigasyon sa sa Blue Ribbon Committee mga kababayan. Pero ganyan pa man, gaya ng sinasabi ko, mas ako po ay nagtitiwala at umaasa dito ho kay Rodante Marcolita mga kababayan ko. Ito po, ayun po dito sa report ay pumalag si Senador Ping Lacson laban kay Senador Rodante Marcolita matapos siyang tawaging okay, wait lang. Matapos siyang tawagin itong ipal sa investigasyon ng Senado sa issue ho ng flood control. Medyo matindi mga kababayan. Ito po, ayaw ko ng away. Ito yung sinabi ni Ping Lacson. Sino ba may gusto? Sino ba may gusto? Wala naman ho yatang gusto ng may away kasi nga dapat mag-focus kayo kung paano ho natin mapanagot itong mga sangkot ho dito sa sa mga flood control ho na ito. Wala ho may gustong may away ho dito. Ito po, sabi niya po dito, ayaw ko ng away. Ito. Pero kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Naku po. Ani Lacson sa isang radio interview nitong linggo, August 31, 2025. Bagong-bago lang mga kababayan. Sinasabing nag-ugat ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang senador matapos umanong punahin ni Marcolita ang naging privilege page ni Lacson kung saan inilandlad dito ang iba pang issue at umano'y anomalya. Ito po, sa implementasyon ng flood control project. Ito pa mga kababayan, dagdagan ho natin. Sabi niya, pinanghihimasukan namin siya. Okay, walang nanghihimasok dito. Gusto ko lang i-correct ang misimpression na kinikreate ni Marcolita sa adho ni Lacson. Ano bang dugtong? May dugtong pa eh. Si Marcolita na baguhang senador ang kasalukuyang may hawak ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga dito po sa mga flood control ho na ito. Naungkat din ang question ni Lacson hinggil sa umano'y pagpapaliban ng Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Ito nga po sa darating na September 1. Bukas ho ito mga kababayan. Okay, kaugnay pa rin ng pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control project dahil sasabay daw ito sa pagdinig ng Development Budget Coordination Committee para sa 2026 National Budget. Ito para sa akin. Although, parehas naman po yan mahalaga. No? Yung gaganapin pong hearing ho na yan mga kababayan. Pero alam nyo, para sa akin, mas diyamak po na unahin po natin. Ito para sa akin lamang ho opinion. Ang investigasyon patungkol po dyan sa mga palpak ho ng mga flood control. Kasi medyo di ba? Dami-dami yung nangyayari ho mga kababayan. Ito na nga, sinibak na nga po ni President Bongbong Marcos si Secretary DPWH Bunuan. Ito, pakinggan po natin ang report po dito kabayan. Okay, so ito po. Secretary Manuel Bonoan, nagtitiw na sa pwesto. Nagtali pa ng balitang yan mula kay Christian Banyo. Christian, pasok. Sinumpirmahan ng Palasyo ng Malacanang na tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation o pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Manuel Bonoan bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH, epektibo simula bukas Setyembre 1, suporta umano sa accountability, transparency at reform. Agawaran, itinalaga naman ng Pangulo sa Transportation Secretary Vin Quizon bilang bagong kalihim ng DPWH kung saan natasan ito na magsagawa ng full organizational sweep sa ahensya at iyakin na ang pera ng taong bayan ay nagagamit lamang sa infrastruktura na pakikinabangan ng mamamayan. Ako, si Christian man. Buti nga mga kababayan, hindi ho si Toro ang pinalit,
Hindi, kasi akala ko kasi si Tory yung ipapalit eh. Yung former PNP chief. Dahil nga, syempre, alam naman ho natin, pagkatapos po ng almost 3 months sa kanyang panunungkulan bilang PNP chief, no? Sinibak po ni Bongbong Marcos, ni President BBM. Ay talaga namang, siyempre mo, wala ka pang 3 buwan. Almost ka pa lang, ay sinibak ka na. Sabi naman po ng Malacanang ay di umano, mayroon silang ino-offer na posisyon, no? Bagong posisyon dito kay dating PNP Chief General Torre, mga kababayan. Ayun na nga, pagkaakala ko kasi baka ito na. Yun naman pala, hindi naman pala siya ang itinilaga na bagong DPWH Secretary. Pero mga kababayan, ay pakinggan po natin ang kanya naging pahayag kahapon. Kahapon lamang ito na kung saan ayon sa kanya ay hindi di na siya magbibitiw, mga kababayan. Kasi nga ayon po kay former Secretary DPWH Bunuan ay hindi di umano ito solusyon kapag ka siya nag-resign. Ito yung pakinggan po natin, mga kababayan. Ay mag-leave o kaya po mag-resign. Ito, wait lang ha. Meron lang nananawagan sa akin na ako po raw ay mag-leave o kaya po mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin. Mag-resign o talikuran ko ang problema, pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko accountability, pero tandaan po ho ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Meron nga nananawagan. Okay, mga kababayan, linawin lang po natin kasi sinabi nga po ni former Secretary DPWH Bunuan, ayun po sa kanya, ay hindi niya di umano kukonsintihin itong mga korap, no? Diyan po sa departamento ho na yan. Pero ganyan pa man, mga kababayan, kung kayo po maniniwala, nasa sa inyo na ho yan. Dahil ganito lang naman ka-basic yan eh, no? Isipin mo ngay 3 taon, sa loob ng 3 taon, kung hindi ko naman sinasabi na kinukonsinti mo, Mr. Bunuan, no? Sa akin lang naman po, ay sa loob po ng 3 taon, talaga? Sa loob ng 3 taon, kung totoo yung sinasabi mo, na hindi mo kinukonsinti ang mga korap dyan sa opisina ng DPWH, bakit po nangyari yan? Bakit po kaya kung hindi pa ho siguro bumaha ng ganito, baka ho hindi natin alam na mayroon na palang nagaganap po na takot-takot to, nakasakiman, corruption dyan ho sa departamento ho na yan. No, mga kababayan, medyo mainit. Okay, itong mga kakapasok ko ng mga balita ho at this time. Ito na nga po sa report din po ng GMA. President BBM Jr. has accepted the resignation of DPWH Secretary Manuel Bunuan effective September 1, 2025. Bukas po ito, mga kababayan. Okay, so tanggal na po siya. So ganyan pa man, abangan po natin ang susunod ho na kabanata kung ano ang magiging direksyon or tatahakin nitong Blue Ribbon Committee under the leadership of Rodante Marcolita. So yun yung aabangan po natin. Kahapon din po ay binanatan din po, mga kababayan, ni Senador Marcolita itong Senador Kiko Pangilinan, no? Sabi pa nga ni Senador Marcolita, kung inag-aakala siya na siya mas magaling sa akin, ay wala naman daw problema. Mag-open lang daw itong si Kiko Pangilinan. Basahin po natin, mga kababayan, ang report po ito. Galing po ito sa report ng Villario News Channel. Rodante Marcolita has taken exception to Senador Francis Pangilinan support for an independent commission to investigate the multi-billion pesos blood control scandal, challenging him to take over the Senate inquiry if he think she can do better. Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi ni Marcolita. Kung sa tingin mo ikaw ay mas magaling sa kanya, pwede mo naman ipresenta ang iyong sarili. Bakit nga ba dumating sa ganon? Bakit nga ba nangyari ito? Bakit nga ba nakapagsalita o nakapagbitiw ng ganitong salita si Rodante Marcolita? Ito, mga kababayan ng karugtong, para malaman po natin. Ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako. Ito yung sinabi po ni Senador Marcolita. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya at pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee ho na yan. Marcolita said, yan po ang sinabi po ni Marcolita. Marcolita, a lawyer like Pangilinan, chairs the Senate Blue Ribbon Committee, which is leading the probe into the alleged irregularities to involving corrupt official of the Department of Public Works and Highway, and yun nga, pati yung mga private contractor, mga kababayan ko. Pangilinan early back Senate Minority Leader Vicente Soto. Ito kasi yung nangyari. Establish an independent people's commission to investigate alleged. Okay, ito po sa mga flood control ho na ito. Ito yung nangyari kasi gusto ko nila magtayo Magtayo. Ito, proof. Ito. Ulitin natin. Pangilinan early back the Senate Minority Leader Vicente Soto, its proposal to establish an independent people commission to investigate, mga kababayan, dito po sa mga palpak po ng mga flood control. Ito na sinasabi po ni Marcolita na parang na-insulto siya. No? Ini-insulto niyo ako, itong sinasabi ni Marcolita. Kasi unang-una, ang Blue Ribbon Committee, member din naman kasi dito si Kiko Pangilinan. Okay, sabi nga po, meron panawagan
ang mga kasamahan po dyan sa NI 25 ni Rodante Marcoleta na baka pwedeng umalis ka na dyan sa Blue Ribbon Committee. No, yan ang sinasabi po mga kababayan. Pangilinan said, former ombudsman, ito daw yung maglilid. Concheta Carpio Morales, former Public Works Secretary Rogelio Singzon, and Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mga kababayan. Alam mo, dito din ako nagtataka eh. Kung papansinin kasi natin, yung issue po sa flood control, malaki ito eh. Ito po ang pinag-uusapan ng mga nakikialam ngayon sa politics, even yung mga kababayan po natin na noon ay hindi po nakikialam. No? Yung mga, kahit yung mga social media influencer, na hindi naman talaga talking about politics, yung kanila pong mga content, mga kababayan, sumausaw na ho. Kasi nga po, yung issue dito sa flood control, abay katakot-takot naman talaga. Hindi ba niya alam yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang korupsyon dyan? Ito pong sinabi naman ni Senador Rodante, mga kababayan, Rodante Marcoleta. Ito pa. And tuloy po natin, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo naman yan. O, ito na nga ang sinasabi. O, ito sa akin panawagan lang. No? Sana wag naman natin gawin na, kumbaga, magpaipal. Hindi, sa akin lang naman ho, ito opinion lamang. Wag naman sana natin gawing magpaipal kasi para to prepare or preparation sa 2028 national election. Oo, kasi mga kababayan, ito lang yung nakikita ko dyan eh. Baka kasi, syempre, yung ating kasi mga kababayan, nakapokus yan eh, sa investigasyon, sa flood control. Kasi nga po, naging controversial etong si Sara Diskaya, ang isa po sa mga top contractor dyan sa flood control ho na yan, mga project ho na yan, na kung saan, di ba naalala po natin nung nakaraan lamang, ay nag-flex po siya ng kanyang mga mamahaling sasakyan, mga mamahaling gamit na hindi lamang ho billion, ay hindi lamang po million, trillion ho ang mga billion ho ang halaga mga kababayan. So ngayon, asahan po natin, naaabangan po ito ng mga kababayan. So kung sino, ito, tandaan niyo po ito kung sino po ang makapagpapakulong or sino po ang tinatawag natin mapagtagumpayan itong investigasyon na ito. Halimbawa, merong mapanagot, may makulong. Okay, congressman, mga contractor man yan, or mga private ano man yan. So, pag may nakulong dyan mga kababayan, 101%, yung tao po na nag-iimbestiga, kung iyan man ay si Rodante Marcoleta, dahil siya yung chairman dyan sa Blue Ribbon Committee, asahan po natin na mas iingay yung pangalan niyan. So ngayon, marami pong nakikisawsaw. So batid naman natin lahat, ano ba ang binigyan ng mandato? Ang Blue Ribbon Committee under the leadership of Marcoleta, yan naman talaga yung, kumbaga, binigyan ho ng mandato na mag-iimbestiga sa iba't ibang departamento po ng ating gobyerno. Oh. Tapos ngayon, ang daming gustong ang dami nilang pakulo. Hindi, sa akin lang naman ho, sa akin lang naman ho, para po sa mga senador dyan. Okay, ganito yan. Total, si Marcoleta naman yung chairman dyan sa Blue Ribbon Committee. Hayaan nyo na. Oo. Ano sabi ni Cathy Binag? Okay, pakita ko sa inyo ang sinabi po ni Cathy Binag. Pakita ko sa inyo. Ito. Nagalit si Cathy Binag eh. Lagi din po natin itong kasama mga kababayan sa mga event. Anong sabi dito ni Cathy Binag? May banat dito si Cathy Binag eh. Ito nang sabi po ni Cathy Binag. Ganito na lang ang sabi ni Cathy Binag. Mind your own committee. Huwag niyong pakialaman ang style ni Rodante Marcoleta. Yun na. Si Cathy Binag po may sabi niyan. Hindi po ako ha. Ako po nagbabasa lamang ho. Mga kababayan ko. Yan po sinabi po ni Cathy Binag. Totoo naman. Kasi nga, total, magkakaroon naman din ng investigasyon sa Malacanang. Magkakaroon din naman ng investigasyon dyan sa Congress. And magkakaroon din naman ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee dyan sa Senado. So hayaan nyo na. Anong sinabi ni Rodante Marcoleta? Mr. or Senador Kiko Pangilinan, asikasuhin mo yung committee mo. Ha? Yung Department of Agriculture. Kasi kawawa yung mga kababayan natin. Yan yung pukusan mo. Yan yung sinabi po ni Senador Rodante Marcoleta. Di ba? Ang dami naghihirap ng mga magsasaka kung sa ibang bansa, kung sa ibang bansa, mayaman yung mga magsasaka, sila yung isa sa pinakamayayaman doon, lalong-lalo na sa Japan. Marami tayong kaibigan dyan. Marami tayo dyan mga kung saan trabaho nila, magsasaka po sila sa Japan. Pero mayayaman ho sila kasi sabi nga po doon ng ating mga kasamahan doon na yung mga magsasaka dyan sa Japan, sila yung mayayaman. Yan yung asikasuhin mo. Iko Pangilinan. Yan yung asikasuhin mo. Suggestion lang naman. Hindi naman ako inutusang ka. Pero syempre, sinasahod yun naman dyan. Tax naman ng taong bayan. No? And lahat kami dyan. Meron hong ambag. Yan din ang sinabi po ni Marcoleta. Asikasuhin mo na lang yung committee mo. Doon sa amin, kawawa yung mga magsasaka doon. Tingnan nyo. Hirap na po ang Pilipinas.
pagdating po sa mga produkto, agrikultura mga kababayan. Hirap na sa totoo lang. Kaya kita nyo naman, nagtaasan ng bilihin, tumaas yung mga gulay, tumaas yung mga tinatawag po natin yung lahat ng gulay, bigas, no? Nagtaasan. Oh, yan yung asikasuhin mo, hindi yung tayo nag-iimbestiga na si Rodante Marcoleta, gusto nyo pang tumayo ng independent. Bakit sa tingin nyo? Ano ba sa tingin nyo? Ito hindi sa akin lang naman, no? Ano bang pagkakaiba kung sila Mayor Magalong ang mag-iimbestiga versus dito kay Rodante Marcoleta? O, ano ba? Hindi, tanungin ko lang naman, ano ang pagkakaiba? O, meron pa, ito nga, ipakita ko sa inyo. Kasi ang sinabi, meron sila dito sinabi, kung sino po ang mag-lead sa investigasyon, sana. Kung ito po mangyayari mga kababayan, itong inano po nila na independent, no? Ito, pakita ko lang sa inyo. Sino yung mag-lead, ha? Oh, ito. Ito lang, ha? Ito. Pangilinan, said former Ombudsman Concheta Carpio Morales and former Public Works Secretary Rogelio Singson and Baguio City Mayor Benjamin Magalong. So ano man ang pagkakaiba? May pagkakaiba ba? Alam mo, sa tingin ko wala. Kasi first of all, si Marcoleta, hindi niya talaga kiniklaim na Duterte siya. Okay. Anong sinasabi ni Marcoleta? Ako ay nasa gitna. Ako, kung ano yung tama, doon lamang ako. Ay, dito na ako. Kung yan lang naman ang ipopropose mo ng mga personalidad. Eto, anong sabi diyan ni Marcoleta? May sinabi siya dito Okay. So, opinion niya dyan sa mga personalidad na nabanggit na yan yung mga tatayong mag-iimbestiga dito po sa mga flood control ho na ito. Kung sakasakali man ay maaprubahan. Anong sinabi ni Marcoleta? Pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Oh, paano natin sabihin maging neutral yan? Tatanong lang ako siya question mark po yan, ha? Oh, kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yellow na naman yan. Puro yellow naman yung mga yan. Oh, yan pa sinabi po ni Marcoleta. Kaya hindi, wag nyo nang pakialaman. Dito ho kami. Oo, total, committee niya naman yan. Huwag nyo nang pakialaman. Ito na, kung, ayun tayo Imbis okay na Kasi mabibigyan ako ng resulta. O yung marami diyan ngak-ngak, no? 'Di ba? Marami diyan ngak-ngak. Yung iba nagsasabi pa nga, wala yan patutunguhan yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee. O maghintay kayo. Hindi naman ito katulad diyan ng ginawa ho nilang investigasyon, no, na umabot to ng ilang buwan. O, yung patungkol po sa 125 confidential fund ni Vice President Sara Duterte, umabot ang ano 'yon? Ilang buwan 'yon? O, samantalang 125 mga kababayan O ito, bilyonis ito. Kaya kailangan ho talaga dito ang mag-imbestiga, mga kababayan, talagang yung neutral. And pangalawa, yun talagang may paangil, no? May paangil. Lagi niyong tatandaan si Marcoleta, hindi niya po kiniklaim na siya po ay nasa panig ng mga Duterte. Ang sinasabi niya, nandito ako, sa tingin niyo lang yan, nasa panig ako ng mga Duterte sapagkat ang aking ginagawa ay naayon lamang ito sa kung ano ho ang tama. Yan ang sinabi ho ni Marcoleta. But balikan natin, itong sinabi po ni Cathy Binag, ito matapang itong babae na to kabayan Medyo talagang ito palaban ito. Sabi niya nga, sinasabi niya pa nga, and sabi niya, kahit anong mangyari sa buhay niya, titindig ho siya mga kababayan. Oo, di ba natandaan niyo po nung napakaraming siniwalat ho nito? Di ba natandaan niyo yon? Matapang itong babae ho na ito mga kababayan. Yan yung dapat. Oo, parang nasa talagang alam niyo kasi, yung pagkabawi ng buhay, hindi niyo dapat katakutan niya. Kasi at the end of the day, lahat ho tayo papunta doon. Kailangan lang ho natin tumindig at gumawa at tumindig sa kung ano ho ang tama. Yun lang sa akin, mga kababayan. Diba? Hindi ako galit ha. Nagpapaliwanag lamang ho ako. Diba? Ito po, ano pong sabi ni Miss Cathy Binag? Itong sabi niya ha, ito pong kanyang post ay patungkol ito, no, kay Ping Lacson, Senador Ping Lacson. Okay, sabi niya pa nga dito, ganun ba? So sa tagal mo nang binabanggit ang flood control, bakit di ka nag-open agad ng investigation? Puro privilege speech lang? Bakit na ginagawa na Senador Marcoleta, imbes na magsama kayo, dami nyong issue? Question mark. Ano ba talaga pakay nyo? Question mark again. Para sa bayan or pang personal na interest lamang? Ito lamang. Sa bagay, nagtatanong lang naman siya. Nagtatanong ako. Okay, wala ditong bida. Dapat hindi ito isang pelikula na madrama. Kaban ho ng bayan ang pinag-uusapan at kapakanan ho ng mamamayang Pilipino. Tumigil kayo sa mga ginagawa ninyo na paghahalataan ang insecurities ninyo. Ayan na, ang sinasabi sa hula
Ayan na, nagsalita ng isang magaling, mga kababayan, and matapang ho na isang personalidad. Yan ang talagang hindi babae lang ho. Talagang tumitindig ho sa kung ano ho ang tama. Oh. Gaya ng sinabi ko kasi, marami talaga makikisawsaw dito. Maniwala ho kayo, marami talaga. Lalong-lalo na ngayon, nangyayari yan. Lalong-lalo na nangyayari itong patuloy ho na pagbaha, and nakita natin ang mga palpak ho ng mga flood control. Marami makikisawsaw dyan kasi magpapabango sa 2028, no, para ganito, may ginagawa si ganito, putik yung ibang tagal-tagal na dyan sa mga senador eh. Marami nga dyan mga senador, halos dyan na tumanda eh. Pero wala naman talagang pagbabago sa bansa natin, ano. Sipin mo, napakarami mga senador dyan, ang tagal na, ilang dekada na. Yung iba, paulit-ulit, pabalik-balik na lang, ganito, pagka tumakbo ulit, may bago, ito, pagbabago sa bansa natin. Ay naku, ang pagbabago. Wala na. Lubog na yung bansa natin. Until now, kung sino yung mga mukha dyan sa Senado, yun pa din mga kababayan. By the way, eto nagpapasalamat po ako dahil nagkaroon po ng isang senador like Senador Bongo. Okay, ito mga kababayan, hindi ito sa pag-aangat ho ng bangko niya. Alam mo kasi, way back 2019 na naging senador yan, kita naman ho natin kung ano hong improvement. Nakita din po natin kung gaano po talaga siya minahal ng sambayan ng Pilipino. Siya po ay number 1 ng mga senador. Kahit sabihin ho natin may against po sa kanya. Kasi nga, siyempre siya po ay nasa panig po ng mga Duterte. Wala akong pakialam doon. Oo, wala akong pakialam doon kung against kayo kay Senador Bongo. Oo, pero kita nyo naman kung paano siya minahal. Kahit may against sa kanya, number 1, mga kababayan. Diba? Kita nyo naman kung grabe talaga. Si Senador ba to? Kita nyo naman. Talagang yan ang malulupit. Talagang sigasig. Talagang may ginagawa ho, mga kababayan. Diyan pa lang ho sa Malasakit Center. Yan ang sinasabi ho natin. Kung saan, itong mga budget po dito sa mga flood control ho na ito, kung sana ginawa lang ng tama, hindi ho mahirapan yung mga kababayan ho natin. Diba? Hindi ho sana tayo lulusong sa baha. Alam mo kapag ka nagkakaroon ng ulan, ang dami pong napiperwisyo eh. Yung mga negosyo. Parang nag-i-stop yung ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas eh. Sa ibang bahagi lang pala. Siyempre, unang-una, mga store, naapektuhan ng baha, mga kababayan, yung pag-travel po ng ating mga kapatid dyan na rider, no? Kita nyo naman, talagang apektado sila. Kahapon nga, talagang daming nalubog na mga sasakyan, mga kababayan. Ngayon na naman, ilang minuto lang na ulan, baha na naman. Grabe. Aywan ko kung saan nanggaling ang kakapalan ho ng mga mukha nitong mga to. Oo, mga kababayan. Di ko maintindihan kung saan ho nanggaling ang kakapalan ho ng mga mukha po nila. Ito may ano dito. Meron ditong nilabas mga kababayan na di umano nakakuha ng 68% approval ratings. Itong HOR or House of Representative, mga kababayan. Totoo ba yan? Pinagluluko nyo lang may mga sarili ninyo. Nakakuha daw ng 68% approval ratings ang Congress? Kalukuhan yan, mga kababayan ko. Ito, ano sabi dito, mga kababayan? Under Speaker Romualdez, the House will remain a true House of the people. Lakas ng tama. Lakas ng loob, no? Kumbaga, alam mo yun, yung parang alam na ho nila na talagang, kasi ang Pilipino kasi, ang ating kasi mga kababayan, kahit anong mababangong salita mo dyan, to see is to believe tayo palagi, kabayan eh. Aanhin ko yung napakabait na Pangulo. Sabi nila, mabait si Bongbong Marcos. Aanhin ko yun. Wala namang problem ng bansa natin. Wala akong pakialam kung mabait siya o hindi, mga kababayan. Basta sa atin, gawin ho nila ang kanilang tungkulin para ho sa inang bayan. Yun lang naman eh. Diba? Ano naman, mabait yan, hindi nagmumura. Wala namang ginagawa. Ano sabi dito ni Gigi Suarez? Nakakuha di umano ng 68% approval ratings. Ano ba, dinugtong niya pa dito? Responsive, compassionate, and committed to building a stronger nation. Tragis na yan. Paano mo masasabing strong ang bansa natin? Paano yan? Lubog-lubog na tayo sa baha. Ano mo itong ibang mga congressman?
Alam mo, hindi ko maintindihan din eh. Hindi ko rin maintindihan kung saan din kumukuha ng lakas ho ng loob na sabihin yung mga bagay ho na yan eh. Ayun tayo, masyado lang ano eh. Di ba? Nakapokus kasi kayo. Tagal-tagal nyo kasi nakapokus sa mga Duterte. Idugtong ko lang ito kabayan ha. Sa tagal-tagal po nila na nakapokus ho sa mga Duterte, sa mga abaha na yan, sa mga flood control palpak na yan, iimbestigahan daw yung Davao, yung kay Pulong. Andi dito yung baha sa NCR, papunta ka sa Davao, unsa man ka. Oo. Punta ka doon sa Davao, sampaling ka ng katotohanan. Yan ang katotohanan dyan. Punta ka sa Davao, sasampaling ka ng katotohanan. Totoo yan. Punta ka doon. Ito lang kabayan. Makikita mo kung ano yung kung ano yung pagbabago ho sa Davao City. Alam nyo ako nung tumira ako sa Davao, alam nyo, napakaganda talaga ng Davao mga kababayan. Sobrang maganda talaga. Sabi ko sa inyo, napakalinis. Malinis talaga ang Davao City. Tsaka yung sa Davao, walang mga kupal doon. Oo. Pagka kupal ka sa Davao, abay, hindi ka tatagal doon mga kababayan ko. Walang kupal doon. Kaya kita nyo naman kung paano nila minahal ang mga Duterte doon. Nung nakaraan, bago ko ang eleksyon 2025, bago nagkaroon ng eleksyon itong taon na ito, anong sinabi po ng mga Marcos vlogger? Sabi nila, tugtong ko lang to bago natin tapusin. Anong sinabi ng mga Marcos vlogger? Talo na daw si dating Pangulong Duterte bilang mayor dito sa Davao City. Kasi mananalo na daw si Nograles eh. Ako naman, although hindi naman talaga ako taga Davao, pumupunta lang ako doon. Minsan, di ba? Siyempre, masaya sa Davao eh. Relax doon, kabayan. At higit sa lahat, napakarami pong mga lugar doon na pwedeng puntahan. Lalo na Kapatagan, ang lamig doon. Sarap doon, kabayan. Totoo lang. Oo, kaya nga pumupunta ako doon minsan. Ngayon, nung napanood ko, na sinabi ho nila, talo na si Digong sa Davao kasi ano na daw eh, mananalo na daw si Nograles. Kasi nga, syempre, may pera sila, diba? Ganun talaga eh. Ngayon, ako naman, syempre, sabi ko, alamin natin kung anong katotohanan, mga kababayan. Kasi ako hindi ko sinasabi lamang si Digong doon eh. Kung hindi yung taong magsasalita, hindi ayaw ko gawa ho ng kwento. Kaso ito mga Marcos vlogger, alam nyo naman, mga mukhang pera yan. Ngayon, pinuntahan ko yung Davao City. Pagpunta ko doon, nag-survey ako doon sa Davao. Talagang syempre trabaho natin yan eh. Just me. Survey po na walang putol. Uncut na mga survey mga kababayan. Nagsimula kami sa Davao City Hall. So, direkta kami doon. Iniikot namin yung Davao, naka-on yung camera, walang putol yung video. Nagtatanong ko kami kung sino po ang kanilang ibuboto. Simula dito sa Davao City, yung dalawang street, 0 po si Nograles. Diba? Noong nag-eleksyon laglag si Nograles. Wag nyo nang kakalabanin yan. Para lang kayong para lang kayo niyang suntok sa buwan kapag kinalaban nyo po sa pagka-mayor ang mga Duterte. Napakaganda ng Davao. Puntahan nyo, mga kababayan. Napakaganda talaga. Kaya nga po, alam nyo, yung mga kalsada sa Davao, ang ganda. Maganda talaga. Pero tingnan nyo yung kalsada dyan sa Tacloban, Leyte, yan. Sa lugar ho ni Tambaloslos. Tingnan nyo yung kalsada dyan. Kung hindi kayo mapapapiay na lang talaga kayo. Ikaw ba naman, talagang parang sumasayaw yung sasakyan dyan kapag dumaan. Hindi po inaayos eh. Kurakot kasi. Kung hindi ba naman kasi yung kurakot, hindi ho gaganyan ho yung mga kalsada dyan, mga kababayan sa mga lugar ho na yan eh. Nangyayari, kinukurakot ng mga magagaling eh. Alam mo naman, yung mga kababayan natin, konting padulas lamang, ibubuto na ho nila. Yan tayo kasi yung iba kasi nabibili din kasi sa nabibili din kasi. Ang sinasabi ho natin, kapag kayo ho ay binigyan ho ng pera ng mga politiko, tanggapin nyo, sa inyo din naman yan eh. Pero kapag ibubuto nyo, tangan nyo nun. Mga kababayan ko. Yan ang problema. Kaya ngayon, tingnan nyo naman lahat ng gastos nila sigurado babawiin yan.
By the way, okay na. Sibak na si Bunuan. So, abangan na lang natin ang mga susunod na mga kaganapan kung anong mangyayari dito kay Bunuan. Kung meron ba itong kaugnayan, bahala na ho. Bahala na kung ano lalabas sa investigasyon. Basta yung iba dyan, huwag tatakas ha. Baka tatakas ho kayo. Naku, huwag naman, panagutan ho ninyo kung kayo ho ay may sala. Lagi-lagi nyo pong tatandaan, no one is above the law.